10 tips na kailangan mong malaman kapag mag-uumpisa ka sa pagbablog. There was once a day that Hi pretty viewers! Welcome to Maritus Vlog. Alam kong sobrang late na to para batiin kayo, pero Happy New Year sa inyong lahat at sana naging masayang celebration nyo ng New Year. At kukunin ko na rin tong pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng mga subscribers ko at sa mga magsusubscribe pa sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo kasi naging part kayo ng 2023 ko. Gusto kong sabihin sa inyo guys na masaya ako kasi guys, meron ako guys ikikwento sa inyo. Taong 2021, nagpaplano na talaga ako mag-vlog noon. At sinabi ko na rin sa partner ko na gusto kong mag-vlog. Ang ginawa ko nun guys ay nag-download na ako ng mga background music at fun effects or effects na madalas na ginagamit kapag magbablog. Pinag-aralan ko na din yung mga basic editing. Kaso guys, hindi natuloy yung pagbablog ko kasi pinangunahan ako ng hiya at iniisip ko noon baka pagtawanan ako ng mga taong makakapanood ng video ko. Kaya hanggang sa lumipas ang 2022 at naging April 2023, dun ko kaagad guys naisipan ulit na mag-try mag-vlog. Sa isip ko noon, wala namang masama kung susubukan ko talaga mag-vlog. At sa pangalawang pagkakataon guys, nag-download na naman ako ng background music at mga effects na gagamitin sa pagbablog. Tapos, nag-order na rin ako ng tripod na gagamitin natin. Kasi may cellphone naman na ako, so okay na yun. Ayun guys, bago dumating yung tripod, sinabi ko sa partner ko na yun nga, magbablog na ako, tapos tumawa lang siya. Kasi akala niya hindi na naman ako seryoso sa gusto ko. Kasi wala naman, hindi ko naman daw ginagawa, puro sabi lang daw ako. Kasi guys, alam naman kasi no na mahihain talaga ako, kaya siguro hindi niya rin talaga inaasahan na magbablog ako. So yun guys, naikwento ko lang sa inyo kung ano mga pinagagawa ko bago ako mag-umpisa sa pagbablog. Proceed na tayo guys sa kung paano nga ba at ano nga ba ang dapat nating gawin kapag mag-uumpisa tayo sa pagbablog. Bale guys, base lang to sa experience ko yung mga i-share ko sa inyo. Okay, ang dapat mo munang gawin, number 1, pag-isipan mong mabuti kung ano nga ba yung reason mo kung bakit ka magbablog. Number 2, kung ano nga ba yung content na gagawin mo, yung kaya mo siyang gawa ng video hanggang sa paglipas ng panahon. Kasi guys, hindi naman pwede na paiba-iba yung content na gagawin mo or marami kang content na gagawin. Pwede ka naman mag-try dahil first time mo palang mag-vlog, pwede ka naman mag-try ng iba't ibang content hanggang sa malaman mo kung ano nga ba kung saan nga ba nagkakaroon ng interes yung mga viewers mo dun sa mga video na ina-upload mo. Pero guys, mas okay kasi kung malaman mong mas maaga kung saan ka magaling, gaya nga ng sabi ko, yung kaya mo siyang gawa ng video hanggang sa paglipas ng panahon. At para hindi na rin malito si YouTube, kung kanino niya i-recommend yung mga video na ina-upload mo. Kasi guys, yung mga video na ina-upload mo ay merong horror, comedy, prank, or tutorial, cooking. Yun guys, malilito si YouTube kung kanino niya i-recommend yung video mo. At kahit guys, yung mga viewers mo, malilito din sila kasi paiba-iba yung content na ginagawa mo. So mas okay guys, kung mas malaman mo ng mas maaga, kung saan nga ba interested yung mga viewers mo dun sa mga video na ginagawa mo. At yung pangatlong kailangan natin ng kagamitan sa pagbablog. Katulad na lang guys ng tripod at cellphone. Yung tripod, madalas nating ginagamit para kapag yung video natin ay naka-steady lang siya, hindi siya magulong tingnan at hindi siya nakakaduling panoorin. At syempre, kailangan din natin ng cellphone na may maayos na camera at speaker para maging maganda yung quality ng video natin. At bago pala kayo guys mag-record ng video, punasan nyo muna yung lens ng camera ng cellphone nyo para kahit papano ay hindi siya blurred yung pagkaka-record ng video. At dapat yung cellphone natin guys, meron din siyang memory card para makapag-save ng mga video na gagawin nyo. At kung wala ka naman guys pambiling memory card, kung kaya naman mag-save ng cellphone nyo ng mga video,
ay okay na yon. Basta kapag in-upload nyo yung video nyo or pictures nyo, alisin nyo na lang sa cellphone nyo, i-delete nyo na lang para kahit papano, meron siyang space sa mga gagawin nyo pang video na isi-save nyo. Katulad na lang guys ng cellphone ko na gamit ko ngayon. Sa totoo lang guys, meron siyang memory card pero hindi niya kayang mag-save ng maraming video. Kaya ang ginagawa ko na lang ay kapag ka na-upload ko na yung mga video ko sa YouTube channel ko or Facebook or TikTok, pati guys yung mga pictures ko kapag ka na-upload ko na, ang ginagawa ko guys ay dinidelete ko na rin kaagad sa cellphone. Para kahit papaano kapag nag-video na ako, ay makakapag-save pa ako ng mga video sa cellphone ko. Mas okay na yung ganito guys kaysa manghingi kayo sa parents nyo, mga kapatid nyo ng pangbiling kagamitan para sa pag-vlog. Mas okay na yung kahit may cellphone kayo at tripod, okay na yun guys. At number 4, kailangan natin ng kapal ng pagmumukha or self-confidence kasi para magawa natin yung mga gusto nating gawin. Kasi guys, hindi natin magagawa yung mga gusto nating gawin kapag pinangunahan tayo ng hiya. Alam naman natin na hindi naman biro kapag nag-uumpisa sa pagbablog. Sa totoo lang guys, isa ito sa mga nahirapan ako kasi sobrang mahihain talaga ako. At kahit nga guys, kapag may tumatawag sa messenger ko, ayokong ino-open yung camera ko kasi nahihiya ako kapag pinapakita yung mukha ko. Kaya ang ginagawa ko lang nun guys sa araw-araw bago ako nag-umpisa sa pagbablog, nagtatry ako magsalita sa harap ng salamin araw-araw, pinapractice ko yung sarili ko. At mas okay guys kung i-record nyo yung mga sinasabi nyo para nalalaman nyo kung nagkakaroon ng improvement yung ginagawa nyo. At number 5, kailangan natin matuto mag-edit ng mga basic editing para kahit papano guys ay tayo na yung mag-edit sa mga video natin. Maliban na lang guys kung may pera ka na pwede mong ibigay sa iba para sila yung mag-edit ng video. Pero guys, part kasi ng pagbablog yung pag-edit mo ng sarili mong video. At number 6, kailangan mong gumawa ng YouTube channel. At kung hindi mo alam kung paano gawin yun guys, mag-search ka lang sa YouTube kung paano gumawa ng YouTube channel. Madali lang gawin yun guys at hindi ka pagpapawisan. Kasi Google lang yun guys, gagawa ka lang ng Google account tapos yun, meron ka ng YouTube channel. Mas okay kung manood ka na lang sa YouTube para kahit paano magkaroon ka ng idea at mai-guide ka kung paano yung dapat mong gawin. At number 7, kailangan mo mag-upload ng video mo kapag nakagawa ka na ng YouTube channel mo kasi guys, hindi mo mauumpisahan yung pagbablog kung itatago mo lang yung video mo sa cellphone mo. Kaya kahit pa yan, hindi ka sigurado sa video na ginawa mo or nahihiya ka, go lang guys, gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Pasasaan din at maraming makaka-appreciate sa ginagawa mo. At number 8, kailangan mo ng mahabang pasensya. Kasi guys, hindi madaling maabot ang 1,000 subscribers at 4,000 minutes views. Maliban na lang kung sikat ka talaga. Pero guys, kailangan talaga natin ng mahabang pasensya kasi once na naabot mo na ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, kailangan pa itong i-review ni YouTube kung may nilabag ka ba sa mga rules nila or policy nila bago nila i-approve yung monetization. Number 9. Pag dumating na yung time na panghinaan ka ng loob at umayaw ka na sa pagbablog or gusto mo na umayaw sa pagbablog, balikan mo lang yung first vlog mo at isipin mo yung dahilan mo kung bakit mo ginawa yun at bakit ka nag-decide na mag-vlog. At tips ko lang guys, huwag kang panghinaan ng loob kasi kahit naman na nag-uumpisa ka mag-vlog, wala namang sumusuporta sa'yo at sarili mo namang desisyon yun pero ginawa mo pa rin. Ano pa kaya yung meron ka ng subscribers? Bakit ka pa ayaw, inaandyan ka na at ginawa mo na rin naman yung mga video? So, i-enjoy mo na lang yung paggawa ng video at pag-vlog mo. At syempre guys, show number 10. Darating yung araw na mapapansin din ng iba yung mga video mo, kaya tuloy ka lang sa paggawa ng video at pag-upload ng mga video dahil naniniwala ako na isa sa mga video mo ang makakapagpataas ng subscribers at watch hours mo. Kasi guys, alam kong hindi lang naman sa akin nangyari yun, kahit di naman sa ibang nagpa-vlog ay nangyari na rin sa kanila yon. Kasi meron din ako isang video na nakapagpataas ng subscribers ko at nakakapagpataas ng watch hours ko. Kaya guys, i-check nyo yung mga video ko. Meron doon isang video na mataas talaga yung views. Nasa 26,000. Yun guys.
At in-upload ko yata yun mga September pa. At doon din guys, tumaas yung subscribers ko. Yung tipong isang araw, 20 subscribers siya. 20 plus subscribers siya. Ngayon medyo humihina-hina na kasi medyo matagal na rin naman yun. Kaya guys, tuloy ka lang sa paggawa at pag-upload ng mga video mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Pasasaan din at mapapansin din yung mga video na ginagawa mo. At yun guys, dito na magtatapos ang ating video. Good luck sa pagbablog mo. At sana nakatulong ako sa iyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. At huwag mo na rin kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video na gagawin ko. Bye guys! See you sa next vlog. At Happy New Year sa inyong lahat. At sana maging maganda ang taon na to para sa ating lahat. Bye! There was once a day that I would pray for you. I'd go and miss me.